gabi po sa bawat isa sa atin. Ngayong oras nga pong ito ay sama-sama po tayong aawit at sasamba sa ating Panginoon. Atin pong alalahanin ang pag-ibig na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Oh
Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Kumusta na po kayo? Purihin po natin ang Diyos. Alam po ba ninyo na halos 12 araw na lamang po? At anibersaryo na po natin. Ipagdiriwang na po natin ang ating ika-108 taong anibersaryo. Paghandaan po natin ito at ipanalangin po natin na ito po isang maging matagumpay na pagdiriwang po. Samantala po ngayong gabi, nagpapatuloy po tayo sa ating paksa sa buwang ito, ang pagkatakot sa Diyos sa gitna ng isang mundong makasalanan. At sa atin pong pangatlong linggo, ang pinakatema po natin ay ang trahedya ng isang mayamang walang Diyos. Sa Ecclesiastes po, mga ngaral, Kabanata 17, talatang 1, ay ganito po ang ating mababasa. Ang mabuting pangalan ay mas mahalaga kaysa mamahaling pabango. At ang araw ng kamatayan ay higit na mabuti kaysa araw ng kapanganakan. Ang trahedya ng isang mayamang walang Diyos. Alam po ninyo, may talinghaga po na isinalaysay ang ating Panginoong Kristo sa Lucas, Kabanata 12 po, talatang 13 hanggang 21. Ang pangyayari po ay ganito. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana. Sumagot siya, Sino ang naglagay sa akin bilang hukom at tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang lahat ng mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, Marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasaya. Ngunit sinabi ng Diyos sa kanya, Hangal, sa gabiring ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Alam po ninyo, ang talinghagang ito ay isinalaysay ng Panginoong Kristo bilang tugon sa isang lalaking lumapit sa Kanya at humiling sa Kanya. Lord, mamagitan nga po kayo sa amin ng kapatid ko. Sabihin nga po ninyo sa Kanya na paghatian namin ang aming mana. Alam po ninyo, noong unang panahon daw po, ang panganay na lalaki ay may dalawang bahagi po sa mana na iiwan ng kanyang ama. Ang dahilan daw ho ay yung unang mana, yung isang mana ay para sa kanya. Yung pangalawang bahagi po ay nakapondo at nakalaan para sa anumang pangangailangan ng pamilya. Siya ang tatayo bilang kahalili ng kanyang amang pumanaw. Malamang po itong lalaki na lumapit sa Panginoon, hindi po siya ang panganay na anak. Kaya siya lumapit at nakiusap sa Panginoon sapagkat ang gusto niya, pantay na hatian. Hindi dalawang bahagi ang sa kanyang kapatid, kundi pantay sila sa mana na kanilang matatanggap. Ang naging reaksyon ng Panginoong Kristo ay ang pagtatanong, sino ang naglagay sa akin para maging hukom at tagapaghati ng ari-arian ninyo? At sa talatang 15, tinukoy ng Panginoon kung ano talaga ang problema ng lalaki na ito na lumapit sa kanya. At sinabi ng Panginoon kung ano iyon, kasakiman. Hindi niya matanggap na ang sa kanyang kapatid ay dalawa at siya ay isang bahagi lamang. Ang isa pa niyang problema
ay ang kanyang pananaw na ang buhay ay nakadepende sa laki ng kayamanan. Kaya lumitaw po itong talinghaga na ito na may isang lalaking umani ng napakasagana, binless siya ni Lord. Ang kanyang bukirin ay nag-produce ng isang napakagandang ani, bagay na yung kanyang kasalukuyang kamalig ay hindi na sapat para sa ani na ito. Kaya inisip niya na ipagigiba at magpapatayo ng mga mas malalaking kamalig. At ang sabi niya, kapag naipon ko na, naimba ko na yung aking ani at nailagay ko na ang aking mga ari-arian, wala na akong gagawin, kundi ang kumain, uminom at magsaya. Kasi naipaghanda ko na ang aking sarili sa mahabang panahon. Ang hindi niya alam, yung gabi na sasapit sa kanya ay ang huling gabi na ng kanyang buhay. Ang sabi ng Diyos, hangal, babawian ka na ng buhay ngayon. Kanino mapupunta ang lahat ng inihanda mo para sa iyong sarili? At ang sabi ng Panginoon sa mga kausap niya, ganito ang sasapitin ng mga tao na nag-iipon ng kayamanan para lang sa sarili, pero dukha naman sa paningin ng Diyos. So may tao talaga na maaaring nagkamal o patuloy na yumayaman sa kanyang buhay sa larangan ng pananalapi, pero salat na salat at dukhang-dukha sa paningin ng Diyos. Isang napakalaking trahedya po ito. Dito daw po sa talinghaga na ito, pwede tayo makakuha ng dalawang katotohanan na maaaring magiging aralin ng ating buhay. Una po, huwag nating ilaan ang ating sarili sa pag-impok lamang ng kayamanan dito sa lupa, sapagkat hindi ito ang layunin ng ating buhay. Ang sabi pa nga ng Panginoon, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Alam ko po na ang bawat isa sa atin ay nagsisikap para sa katatagan. We are all aiming for stability. Gusto natin ng matatag na buhay, matatag na kalusugan, matatag na pamilya, matatag na kabuhayan, matatag na trabaho, matatag na pananalapi, matatag na relasyon sa ating mga mahal sa buhay, at siguradong future kinabukasan. Wala pong masama doon. Pero kung ang buhay mo ay nakalaan lang para sa katatagan ng buhay mo sa mundong ito, napakalaki ng problema. Sapagkat hindi ito ang layunin ng buhay natin. Ang buhay natin, ang sabi ng Panginoon, ay wala sa dami ng ating kayamanan. Napansin po ninyo, nagtanong ang Panginoon doon sa lalaking hangal na nag-akala na sa dami ng kanyang naipon ay wala na siyang gagawin pa kundi ang magpakasaya, kumain, uminom at magpakaligaya. Ang sabi ng Panginoon, ngayong gabi, babawian ka na ng buhay. At ito ang tanong, kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Kanino ngayon mapupunta ang lahat ng pinagpaguran mo at inihanda mo para sa sarili mo? Alam po ninyo, si Solomon man po ay may isang napakalungkot na obserbasyon tungkol sa ginagawang labis na pagsisikap ng tao upang mag-impok ng kayamanan at ilaan ito para sa kanyang sarili. Sa mga ngaral po, Kabanata 2 lamang. Kabanata 2, talatang 18 hanggang 22 po ay ganito ang ating mababasa. Wala na ring halaga sa akin ang lahat ng pinagpaguran ko sa mundong ito, sapagkat ito'y maiiwan lamang sa susunod sa akin. At sino ang nakakatiyak kung siya'y marunong umangmang?
Gayunman, siya pa rin ang magmamana sa lahat ng mga pinagpaguran ko at ginamitan ng karunungan sa mundong ito. Ito may walang kabuluhan. Kaya nga, nanghihinayang ako pagkat ako ay nagpakapagod ng husto sa mundong ito. Lahat ng pinagpaguran ng tao'y pinamuhunan niya ng karunungan, kaalaman at kakayahan. Ngunit pagdating ng araw ay iba ang magpapakasaya sa mga pinagpaguran niya. Ito ay walang kabuluhan at ito'y hindi tama. Nagpapakapagod at nagpapakahirap ng husto sa mundong ito ang isang tao. Ngunit para saan ba ang pagpapagod na ito? Nararamdaman po ba ninyo yung pong nasa sa loob po ni Haring Solomon? Ang sabi niya, grabe, sabi niya. Ang isang tao namuhunan ng karunungan, pagpapakapagod para makapag-ipon ng kayamanan at pagkatapos para lamang iwanan ito. At nauwi sa isang napakahalagang katanungan, ang napakalungkot niyang obserbasyon. Ang sabi niya, para saan ba ang pagpapagal na ito? Napakagandang tanong, ano? Para saan ba ang pagpapagal na ito? Bakit ba ako nagtatrabaho? Bakit ako nagnanais na kumita ng pera? Bakit gusto ko na maging mayaman? Bakit gusto ko na maisiguro ang isang napakalaking investment o makapaglagak ng isang malaking savings sa bangko? Para saan ba ang lahat ng ito? Alam po ninyo, maaari pong sagutin ang tanong na ito ng pangalawang katotohanan na makikita natin sa talinghaga. Di ba't ang mayaman ay pinagpala ng Diyos? Isang napakasaganang ani. Yan po'y klarong-klaro na biyaya mula sa Panginoon. Subalit na mali lamang po siya ng pagkaunawa kung para saan ito. Inilaan niya ang lahat para sa kanyang sarili. Tandaan po natin, pinagpapala po tayo ng Diyos hindi upang ilaan lamang ang lahat ng iyon sa ating sarili. Pinagpapala po tayo ng Diyos para maging pagpapala sa buhay ng iba. Lalo na para maging pagpapala sa kaharian ng Diyos at sa iglesia ng Panginoong Jesucristo. Alam po ninyo, klaro po si Apostol Pablo po dito. Ang sabi po niya sa 2 Korinto, Kabanata 10, talatang 8 hanggang sumusunod na mga talataan ay ganito. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Tulad ng nasusulat, siya'y masaganang nagbibigay sa mga dukha, ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring nagbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami pa ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos. Klaro po si Apostol Pablo. Ang sabi niya, talagang ang Diyos ang nagbibigay ng kasaganaan. Yung kasaganaan na higit pa sa iyong pangangailangan. At ang layunin nito ay upang managana tayo sa pagtulong sa iba. Nang sa gayon ay marami tayong matutulungan at marami ang magpapasalamat sa Diyos. Kaya tatandaan po natin na kaya tayo pinagpapala ng Diyos ay upang gamitin tayo ng Diyos sa Kanyang gawain at sa Kanyang layunin. Alam po ninyo, ang sabi po ng Kawikaan 3, napakaganda po ng sinasabi ng Kawikaan 3. Ang sabi po niya ay ganito, Kawikaan 3, 9 hanggang 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani,
siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Biruin po ninyo, kaya pala tayo pinagpapala ng Diyos para makapagbigay tayo ng karangalan sa Diyos. Sa pamamagitan po ng ating kayamanan at mainam na handog para sa Kanya. At nangako po siya na kamalig natin ay aapaw at ang ating sisidlan ay hindi matutuyuan. Kaya pansinin po ninyo, maging ang Malakias, nagbilin po sa atin na ang sabi po niya, Malakias 3, 10 hanggang 12 ay ganito, ibigay ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong mga bukirin. Dahil dito'y sasabihin ng lahat ng mga bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam manirahan sa inyong lupain. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, naniniwala pa rin po ba kayo sa pagkakaloob ng ikapo? Ako ho, sa halos 35 taon na paglilingkod ko sa Panginoon, ay lubos na naniniwala sa katuroang ito. At makapagpapatotoo ako kung ito po ba ay lumipas na o magpapasa hanggang ngayon, ay ino-honor ng Diyos ang ating katapatan. Nawa po masumpungan tayo ng Diyos ng tapat sa bagay na ito. Alam po ninyo, ang sumagana tayo sa mabuting gawa ng pagkakaloob ay napakaganda. Napakaraming tao sa paligid ng ating buhay na nangangailangan ng pagpapala at tulong. Nawa ang ating panalangin tayo pagpalain ng Diyos upang maging pagpapala. At maaaring ang mga taong iyon ay ang mismong pamilya po ninyo. Alam po ba ninyo, ang sabi po sa unang Timoteo, Kabanata 5, talatang 8 ay ganito, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa isang di mananampalataya. Mga mahal sa buhay natin at kapamilya natin, atin po bang tinutulungan at pinagpapala? At alam po ninyo, ang pagtulong ay isang napakagandang gawain na mismo ang Diyos ang nakakadama ng kahalagahan nito. Ang sabi po sa Kawikaan 19:17 ay ganito, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap at pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Grabe po kapag tumulong tayo sa mahirap bilang pagsunod sa inilalagay na konviksyon ng Diyos sa ating puso. Ang sabi ng Biblia, ito'y katulad ng pagpapautang kay Yahweh. At sa takdang panahon, tiyak na siya ay magbabayad sa atin. Ang sabi pa nga sa Hebreo 13:16 po ay napakaganda. Ang sabi po ay ganito, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa. Bakit? Sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Grabe po, yung pagtulong at pagmamalasakit natin at paggawa ng mabuti ay isang alay na kinalulugdan ng Diyos. At bilang mga mananampalataya, bilang mga nagmamahal sa Diyos, ay may paalaala po sa atin si Juan. Sa kanyang sulat sa unang Juan, Kabanata 3, talatang 17 hanggang 18. Ganito po ang kanyang
sinabi, kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Alam po ninyo kung bakit hangal itong mayamang lalaki na ito sa talinghaga ng Panginoong Kristo? Sapagkat ang kanyang pagpapagal, ang kanyang pagsisikap ay inilaan niya lamang sa kanyang sarili. Nabigo siyang gampanan ang dahilan ng Diyos bakit siya pinagpapala. At napakadukha niya sapagkat ang lahat ng kanyang pinagpagalan ay kasya lamang para sa kanyang sarili. Ang sabi niya, sa mahabang panahon ay may inilaan na siya para sa kanyang sarili. Kaya ang sabi ng Panginoon, masama talaga ang sasapitin ng isang tao na nagsisikap, nag-iimpok para lang sa kanyang sarili. Subalit dukha naman sa paningin ng Diyos. At ang Panginoong Kristo po ay merong isang napakahalagang warning sa mga mananampalataya. Mateo 6:19 hanggang 21, ganito po ang sinabi po niya. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, ay naroon din ang iyong puso. Nawa po ay masumpungan tayo ng Diyos na nagsisikap, sumasampalataya na ang pagpapala ng Diyos ay sagana, naghahangad na makamit ang mga pagpapala ng Panginoon sapagkat sa kaibuturan ng ating puso, sa pag-ibig natin sa Diyos ay nagnanais tayo magbigay ng karangalan sa Kanyang pangalan sa pamamagitan po ng isang bukas palad na pagbibigay, pagtulong, lalo na sa gawain ng Panginoon at sa lahat ng mga nangangailangan. Tandaan po natin, oo, isang napakalaking trahedya ang kayamanan basta't hindi kasama ang Diyos. Subalit isang napakalaking pagpapala na meron kang kayamanan sa iyong mga kamay at ito'y nakalahad para sa anumang kagustuhan ng Diyos at handa tayong paggamit sa Panginoon. Naway, bigyan natin siya ng karangalan sa lahat ng ating pagsisikap at pagpupunyagi. Purihin ang Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Our Father in heaven, tunay na dakila ka. Purihin ka, O Diyos. We lift your name on high and give you all glory and honor. Patawarin mo kami sa lahat na aming mga kasalanan at pagsuway. Linisin mo po ang aming mga puso at isipan sa lahat na aming mga kalikuan. Sa mga bagay na hindi nakalugod sa iyo, patawarin mo po kami at kahabagan. Salamat po sa pagmamahal mo sa amin sa kabila ng aming mga pagkukulang. Thank you for your faithfulness even when we are not. Salamat sa buhay at kalakasang patuloy mong ipinahihiram sa bawat isa sa amin. Salamat din po sa napakaraming biyayang patuloy mong ibinubuhos sa iyong mga anak. We now come into your throne of grace at humihingi ng awa para sa aming bansa. Lord, we need you and your intervention sa kasalukuyang kalalagayan ng bansa, maging ng buong mundo. Fear is running rampant because of this virus, COVID-19. We pray for our President and his cabinet members. Bless them with wisdom so they know how to handle the situation. And
so they know how they will deal with this crisis. Help us to love each other more and act and speak with kindness even when we all disagree. May we all be able to stand strong in our faith, to move and forward, act as a united nation. Help us cope with the economic crisis. Tulungan mo po ang bawat negosyo, Panginoon, na magtiwala sa iyo. Turuan mo kami upang patuloy na iasa sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga hanap buhay, mga negosyo maliit man o malaki. Bless them, O Lord, with wisdom so they know what to do. At nawa, Panginoon, with your guidance ay muling makabangon ang mga hanap buhay, negosyo, maging ang mga pamilya at individual. Please protect every frontliner as they protect us. Patuloy, Panginoon, humingi kami ng kalusugan at kalakasan para sa kanila upang makapagpatuloy po sila, Panginoon, sa pagtulong in sustaining and maintaining the health of everyone. We pray for an end to the spread of COVID-19 as you trample it under your feet. And also we pray for the discovery of the right and proper vaccine that would prevent all harmful viruses. We humble ourselves before you, Lord. Hear our prayers. And as members of Gatbuka IRMEC, may you always find us faithful, putting our trust in you and our hope anchored in your promises. May we always be worthy of your calling. Bless us with our needs according to your riches and glory, and grant the desires of our heart according to your perfect will sa buhay ng bawat isa. And with much gratitude, we receive every answer to our prayers. For all this we pray in the mighty name of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen.